Sabi dito ni ma'am, no, meron man tayong isang katanungan, no? Sabi niya, Sir, okay na po ba yung gross na 230 o 250k per month? Yan yung katanungan niya. Yo, what's up mga salon owners? Good morning. Kumusta kayo dyan? So, ngayong araw na to, mami, sasagutin ko yung katanungan mo tungkol sa gross, no? Tungkol sa gross. Usapang gross. Okay na ba yung 230k o 250k per month? Tanong niya. Para sa akin, hindi ka magbabase sa ganong numero. 230k, 250k, 300k. Ganito kasi yan. Kung nagbi-business ka, salon owner ka, dapat unang-una mong gagawin dyan, alam mo magkano lahat expenses mo. Magkano lahat ba expenses mo? Ikaw ba ay nag-expenses ng 100k monthly? So paano? Paano mo yan ma-compute? Paano mo yan makita? So ganito yung gawin mo dyan. Una, ilista mo. Kumuha ka ng listahan, ballpen, papel, notebook, ilista mo ang expenses. Fixed cost, dalawa yung expenses ha. Fixed cost, variable cost. Fixed cost muna tayo. Ano yung fixed cost? Fixed cost, eto yung monthly mo mabayaran. May kita wala, babayaran mo yan. Ano ang mga yan? Eto yung renta. Yan, magbabayad ka niyan. Pasahod. Yan, pasahod. Magbabayad ka niyan. Monthly yan, babayaran mo. Oh, pasahod. Lalo na kung monthly kayo. Ano-ano pang fixed cost? Wi-Fi. Magbabayad ka niyan. Tapos, tax. Bookkeeper. Magbabayad ka niyan. Monthly. Ano naman yung variable cost? No? Ang variable cost, eto ay nakadepende sa benta mo monthly, 'di ba? Bakit nakadepende? Kasi ang variable cost is ano yan gastos mo yan depende sa kita, depende sa benta. Paano? Sample. Kuryente. Malakas o mahina, hindi magkaparehas yung kuryente. Pag mahina, mababa lang yung kuryente, 'di ba? Pag malakas, gamit kayo ng plancha, ng blower, ng aircon, sabay-sabay yan, mas malaki. So, variable cost yan. Tubig. Kung madalas ka nagbabanlaw kasi ang dami mong customer, syempre, gastos rin yan. Ano pa? Tubig, tax. Syempre, malaki yung babayaran mong tax. Syempre, mas magastos rin yan. Mas malaki yung kita mo. Ano pa yung variable cost? Basta yung punto ko dito, ngayong araw na to, kung di mo pa alam magkano yung monthly expenses mo, kwentahin mo muna. Kumuha ka ng ballpen, ng papel, lista mo lahat ng expenses mo mula sa renta, kuryente, tubig, gamot, produkto, medisina, tapos wifi, pampasahod. Halimbawa lang, sample. Ang buong expenses mo sa isang buwan is 200,000. 200,000 lang. May renta na dyan, may kuryente na dyan, may pasahod na dyan, may pambayad ka na dyan sa bookkeeper, sa accountant, o sa tax, o sa mga ganon. 200,000. So, magkano dapat yung quota mo? Quota mo dapat dyan, kung naka-monthly ka sa tauhan mo, gross mo dapat dyan is 250. Dapat ganon. Dapat ganon. Depende pala to, no? Depende kasi merong commission base at meron ding monthly. Halimbawa na lang 200 lahat ng expenses mo. So ngayon dapat yung target sales mo o quota mo is above 200 syempre. 250 or 300. Ngayon pag na-hit mo yung quota na yan, is alam mo na yung expenses mo is 200,000 lang. So may kita ka, di ba? Kung umabot ka ng 250k o may kita kang 50,000 per month. Ganun yun computein. So ngayon, comment ka ngayon kung alam mo ba kung magkano lahat ng expenses mo. Baka ilang taong ka na dyan, di mo pa rin alam ha. Nako, tigil mo na yan, kalokohan mo. Comment ka ngayon kung magkano yung monthly expenses mo sa loob ng isang buwan. Ano na yan, tansyahin mo na lang. Tapos, magbase ka doon sa pinaka madaming customer, yung pinaka mabenta. Kasi yun yung pinakasagad na mataas yung expenses. Yan lang, good morning. At naniniwala ko na mga salon owners no na
responsibilidad dating mga owner na mapalaki ating salon business. At nang makapagbigay pa tayo ng trabaho sa napakadaming empleyado. Hindi lang dito sa bansang Pilipinas, pwede ka rin namang mag-business sa ibang bansa. Pag business ka ng salon doon. Yan lang, good morning, trabaho pa tayo. Bye!